Isang nakakagulat na balita patungkol sa Vice Presidente ng ating bansa ang kumakalat ngayon sa mundo ng social media. Ayon sa ulat ng mula sa NBI, inilabas na ang mga nakalap na ebidensya laban kay VP Inday Sara Duterte kaugnay sa mga ilegal na transaksyon. Dahil dito, biglaan at nagulat ang publiko sa pagpapatalsik kay VP Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education o DepEd. Base sa mga impormasyong nakalap ng NBI, lumalabas na sangkot si VP Inday sa ilang di umano'y iligal na transaksyon. Dahil dito, kinakailangang bitawan ang posisyon bilang kalihim ng DepEd. Ito ay isang malaking pangyayari sa politika na agad na kumalat at nagulat ang marami sa ating mga kababayan. Samantala naman, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni VP Inday hinggil sa mga aligasyon na ito. Hinihintay pa rin ng publiko ang kanilang pahayag kaugnay sa mga ebidensyang inilabas ng NBI. Nananatili pa rin ang usapin ito bilang mainit na usapin sa kasalukuyang panahon. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang detalye sa pag-unlad ng balitang ito. Saksihan ang mga susunod na kaganapan at magbigay ng atensyon sa opisyal na pahayag mula sa mga kinuukulan. Hindi ito ang boses ng masa. Eh di ba matagal mo ng asawa si Lisa at may mga interview, may mga pumasok lang na girl lalo sa iyo habang nung kayo ay naghiwalay ni Ting 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 ay naghiwalay kayo ni Lisa at si Lisa pumunta sa Thailand. 'Di ba? Nagliwaliw siya doon habang nag-enjoy ka kay Ting 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 yung forever mo. Manahimik ka nga. Ha, for 30 ilang taon na yung si Sandro na kamukha ng plunger ng inodoro. Ilang taon na 'yan? Oh, kailan ba kayo kinasal? Ay, you know. But anyway, tapos sasabihin mo na ikaw manhid, tapos si Lisa hindi. Eh siya ang nagmaniobra ng eleksyon. Siya ang nung senador ka pa, malaki ang nakuha ni Lisa dyan sa PDAP. At siya ay kasabwat din ni Napoles. Ayan, hindi ko pa natatapik yan. Kaya ikaw Napoles, si Lisa ang malaking nakuha na PDAP money dyan sa Napoles na yan. Manahimik kayo. Diba? Huwag kang magsinungaling Marcos Jr. na si Lisa ay walang alam sa politika. Malaki ang nakamkam niya sa Napoles scam. Dapat nga Lisa scam yan. Kaya ba ngayon ay pinagbibigyan niyo yung mga taong mga taong pinakinabangan ninyo? Yan ang katotohanan. Mga kababayan, malaki ang nakamkam ni Lisa Tanas sa Napoles scam sa PDAP. Issue na yan. Sa pork barrel issue na yan. Okay, wag na muna tayo lumayo doon kasi tutok tayo dito. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Kuting, yun nga, manhid daw sila yung mga Marcos sa insulto, siya kasi hindi siya galing sa political family, kaya siguro she still has to learn na mapalagpas ng kaunti ang ibang masasakit at maanghang na salita. Ang ibig sabihin, ang asawa mo ay wala sa tamang kaisipan. Kasi hodang wala kang political background, hindi ka politiko, ang pamilya mo bilang isang tao, bilang isang abugaga na sinasabi niyang very New York siya, yung pala very Harlem, very Pusali, you have that qualities at least as a leader. Ano yon? Maging mahinahon ka, maging diplomatic ka, maging maayos kang tao, hindi parang gumaganon-ganon ka, parang show nga bills, parang ang tando-tando, nagatrompo, tumatalon-talon ka doon, Lisa Tanas. Oh. Ganyan sasabihin mo, Marcos, why, sabi niya, while we are already over, ayan, in English lang pala to. Okay. Any of the cabinet secretaries will be replaced kapag, tinanong siya kung tatanggalin daw ba niya si Inday Sara. Sabi ni Kuting, any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginawa yung trabaho nila. Oh, ayan, gagawan niyo na naman ng kwento si Inday Sara, but hindi kayo mananalo eh. Hindi umubra yung epic fail. Ang pa-interview ni Lisa ngayon, gumagamit kayo ng mga kongresista para babuyin si Sara sa social media. At nagbabayad kayo ng mainstream media, social media, mga dugyot, ginagamit nyo ang pera ng bayan para tirahin si Inday Sara. Ewan ko ba to si Inday Sara kung kailan pa to magigising? Ako, talaga to. Anyway, ano pa sabi ni Kuting Jr.? All the other things are not part of the discussion. Kapag hindi na kaya, nagkakasakit.
Yung tungkol sa papalitan ang as Deputy Secretary. Kapag hindi na kaya, nagkakasakit, sabihin mo lang, papalitan ka namin. Kapag hindi talaga marunong, ukurap, the heck? Salta pa kurap? Ano ka? Anong tawag sa'yo? Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr., na hindi ka kurap. Recorded ka sa buong mundo, buong planeta. At ngayon, ayaw niyong tumigil sa kakurap sa PCSO habang in height of this controversy ang ginawa ng asawa mo, may nanalo naman ng 44, how many million? 40-something million. Si Lisa na naman ang panalo. Na walang gustong mag-imbestiga ng malakas ang loob. Kaya katulad ni Tulfo na backdoor na. Wala na kayong patutunguhan, mga kababayan, cornered na kayo nitong mga jejemonyong ito. Ano pa sabi mo, Kuting Jr.? Ayun, kapag corrupt, tatanggalin ka talaga namin. Ba't hindi mo tanggalin ang sarili mo at mag-resign ka? Dahil ikaw ang larawan ng korupsyon. Kayo ang larawan ng mga manggugurgor. Diba? Kayo ang larawan ng mga mafia na gusto niyong what? Gusto ni Lisa isang tawag lang sa Romania? Ano ang meron sa Romania? Ano pa sabi ni Kuting Jr.? Hindi naman ganun si Inday. Ganyan-ganyan. Chuchu-chuchu. Sabi niya, if you can no longer, English na niya, ba hindi naman daw ganun si Inday. Over the point, calling Marcos. Okay, yun na yun. Okay, mga kababayan. Ay, giatay. See? So, binukelya ko kanina sa inyo na itong dramatization ni Marcos Jr. na kunyari, hindi naman ganun si Inday, Pero sekreto ang bunal ng mga inayupak. Kaya ang sekreto ang bunal, Day. Sa Ilonggo, ang sekreto ang bunal, kung naabi, bati-bati kayo, kunyari okay, pero tinatraidor ka. Sinasaksak ka pa talikod. Traidor yan. Kasi intindihin ninyo, ulit-ulitin ko, hindi po magpapa-interview si Lisa Tanas kung walang basbas ni Marcos Jr. Lahat ng interview ko na scripted, na nangihingi ng script si Marcos Jr. before election, nandyan si Lisa Tanas, lagi pang, hi Marlica, thank you for supporting my family, Chuchu. Magaling ang mga inayupak na to pag may kailangan sa'yo. Kaya hindi totoong walang kinalaman o walang alam si Marcos Jr. dito sa interview ni Lisa Tanas. Ang nangyari lang, sabi ko nga, epic fail. Hindi nila nakuha yung simpatya ng taong bayan kasi obviously nakatira si Lisa at hindi sincere. Dahil dun sa mga sinabi niya na kapag siya ay ang in charge ay ipapagurgur tayong lahat. At doon sa kasinungalingan niya tungkol sa issue kay SAS, okay, na pro bono daw si SAS for 3 years at yun, nirebat na namin yan, nirebat na ni SAS yan, lahat puro kasinungalingan. At sinabi niya in 1997 na ako ay pumunta sa bahay nila, nag-video-video, isang malaking kahangalan, kasinungalingan. Dahil again, wala pang YouTube noon at wala pang cellphone noong 1997 na may camera. At hindi ko sila kilala, na isupla ko na yung mga ginayupak na yan dahil 2017 kami nagkakilala. Di ba? Kaya bakit mo papayagan ang bangag mong asawang magpa-interview? Well, siya ang boss. Yun, si Lisa ang nagmamanipula ng lahat. So inutusan siya ng kanyang foreign advisor para gawin yon, maghirap-hirapan kunyari, which is, mahirap naman talaga si Lisa dahil ang nanay nga niya, taga-biyak lang ng biskwit sa Hacienda Luisita, kaya sila ay nakalibre ng bahay at pinaaral sila doon ng mga kuwangko. So ngayon, uulitin ko muli, walang masama kung taga-biyak ka ng biskwit. Walang masama kung ikaw ay namumulot lang ng mga plastic para mabuhay ka kaysa naman magnakaw ka o magkorap. Gusto ko lang liwanagin. Ang masama, yung magpanggap na si Lisa na ang kanyang kapatid na si Martin Araneta ay bankroller. Pero dito sa COMELEC, nung past election, walang ni singkong nakalagay doon na nag-donate siya sa kampanya ni Kuting. Si Martin Araneta ay talagang mayaman na ngayon yan dahil ang nagmamaniobra dyan as prinsipe, ang kanyang codename, umara sa Bureau of Customs na nagpapapasok ng mga illegal na kontrabando kasama si Michael Ma. Kaya nga ang report na yan ni Clarita Carlos noong December ay hindi pinansin ni Marcos Jr. at ni Lisa. Kaya yang si Clarita Carlos ay kaslaban din ng bayan dahil masyonda na ayaw pang ilabas ang katotohanan na pinorwardan siya ng report from Nika na itong si Martin Araneta, itong pamilya ni Kuting,
okay, ay sangkot, o ni Lisa, lahat sila, sangkot sa mga illegal activities. Anong ginawa kay Clarita Carlos? Niligwak, pero binigyan ng generous allowance. Dahil walang pagmamahal sa bayan si Clarita Carlos, tinanggap niya ang generous allowance. Kaya nga sabi niya doon sa kanyang letter, thank you, First Lady, for the giving me the generous allowance. That is when January of 2023 pa. Ngayon, ayaw pa imbestigahan si Michael Ma. O, di ba? Report ni Clarita. Ang investigation is one thing. Hinarang ni Lisa, hinarang ni Marcos, hinarang ni Tambalustos kasi sila ang nagpapasok ng kontrabando. Kasabwat si Bakiran, kasabwat si Rubio, kasabwat sila lahat. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pag hindi kayo kumilos, talagang pipilayin lahat kayo dito. At magiging bangag din kayo. Kita mo, magpapaniwala ba kayo na hindi alam ni Marcos Jr. ang pa-interview ni Lisa? Maniwala kayo na hindi niya alam yon? Siya nga kayo, kung maniniwala kayo, o nagpagapati-pati ka mo dito sa ginahambal, sinasabi ni Marcos Jr. Di ba? Siya nga. Sabi nga ni Lisa, ako ang pinaka-loyalista na sa lahat ng loyalistang nakilala niya. You know that video already. Naipakita ko na many, many times. Diba? Kaya alam ko ang kanilang strategy kapag nag-interview na yan. Nandiyan si Lisa lagi, nakatutok, kung pansinin ninyo, balikan ninyo ang interview ni Marcos Jr. Pag sumasagot siya, may binabasa sa monitor. Yung sagot niya hindi galing sa puso. Yun ay script. Dahil naibigay ko na ang tanong sa kanya. Hindi siya papasok sa interview pag walang script. Ganon din si Sandro. Nakamukha ng plunger ng Ginodoro. Royal British ang jutang Ginemes. Kahit isang hibla ng royal, angle ng royal, wala. Royal pulburon. Di ba? Pasayaw-sayaw, anniversary, biga-biga picture, gaganon-ganon. Ano kayo? Love team? Love team na mga bangag? Oh. Sabi ni Dance Cordoroy, Underworld terror entity. Ay, nako. Anyway, yun nga, mga palaga. Oh, na-discuss na natin itong mga speech inday, Okay, sana tayo dadako pa roon. Okay. Nasa na ang 1.8 from 1.8 tons na drug haul na isang driver lang, na ang driver mukhang nabigyan na yata ng PSD, niho, kumusta na ang mga mainstream media, nagyabang-yabang si Marcos Jr., nag-speech doon na the biggest drug haul lang nangyari, pero ngayon, hindi naman pala totoo, at biglang nabawasan ng 400 kilograms yung sinasabi niyang 1.8. Maniwala kayo? Bago sana siyang nagnaknak doon sa press conference, minake sure nila na natimbang na ang lahat. Pero dahil ito ay stage, ito ay gawa-gawa to cover up the issue. Ang isyong kinasasangkutan niya na panawagan ng bayan na siya ang magpulburon test. Kaya naman yung mga recycled na mga pulburon na mga dilaw-dilaw na sabi nga ng ating informante ay hindi na siya marketable. At ito, maaring stock ito ni Sayarot. Pakita nga natin si Sayarot, ha? Baka makalimutan niyo si Sayarot. O, maaring stock ni Sayarot yan na non-bailable ang case na kasama lagi o kasinama nila sa kanilang mga foreign trips. Pero nakalaya yan. Okay, kasama ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos. Ayan, may pa PSD, may pa security pa yan. So baka kay Sayarot yung kontrabando na yon para magpapogi si Marcos Jr. Pero the next day, pumalpak na kaagad. Another epic fail. Why? From 1.8 tons, ang drama is kulang ng 400 kilograms to what? To justify dahil maraming magagaling na mga palangga natin na nag-research na ang
photon van na sinakyan na yon ay hindi kayang mag-accommodate ng ganoong kalaking, ganong kabigat. Okay? At in-explain na rin natin, wala pong bangag na pulburon, pulburon Lord. Okay? Walang bangag. Sabi ni Bingborn, Royal Natro Orange. Yeah. So, wala pong bangag na pulburon Lord na magsasakay ng ganon karaming kontrabando sa iisang van. Again, epic fail, gusto kayong gawing mangmang ng gobyernong ito. Kaya kailangan ninyong mag-speak up day. Kailangan wag nyo nang patagalin. Dahil imagine, dapat meron tayong rally dyan sa Bulacan, pero hindi binigyan ng permit ang Maisog Rally dahil inutusan ni Liza ang mga jutang Ginemes dyan sa governor ng Bulacan para hindi makita ng taong bayan yung ating hinagpis, which is constitutional rights, karapatan ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng peaceful assembly. Nasa Bill of Rights yan. Pero dahil diktador, gigimonyo ang gobyernong ito, ay ayaw bigyan ng permit ang mga Maisog Rally. Katunayan na nasisindak, natatakot, umiikot ang tumbong ni Kuting Jr. dahil pag dumating ang mga taong bayan sa harap nila, ay wala na silang magawa kundi lumabas sa lungga nila dyan, sa lungga ng mga ahas sa Malacanang. Tanungin ko kayo, bakit ayaw bigyan ng permit to gather ang mga Maisog group? O tayo, kayo dyan. Bakit? Nung panahon ni Duterte, kaliwat kanan ang mga nagrarally. Pinigilan ba ni Duterte yan? Hindi. Hinayaan niya for 6 years, nagnangabels lahat ng galit kay Duterte, lahat ng ayaw kay Duterte. Hinayaan niya, kahit mga rebelding mga kaliwa, hinayaan niya, winelcome pa nga niya yan sa Malacanang, pero wala pa rin. Diba? Talagang rebelde pa rin. Pero si Kuting sa panahon niya, ang mga rebelde ay talagang katuwang na nila. Mga kaliwang grupo, katuwang na nila. Kita nyo naman dyan sa Congress. Ngayon, mga kababayan, balik tayo dito sa 1.4 tons na lang. Diba? Asaan ang driver, Marcos Jr.? Bakit walang follow-up report sa mainstream media? Kasi nabusalan na ang mainstream media. Busal na sila dahil natatakot silang matanggalan ng prangkisa katulad ng SMNI na sinuspindi ng mga jutang Ginemes. Kaya sabi ko, ang mga mainstream media, they are not for the people. They're there para sa business. Ang dapat niyong suportahan ang mga taong tumataya ng buhay nila para sa katotohanan. Kapag ang mga tao o politiko ay hindi kayang itaya ang buhay nila sa ngalan ng fairness, sa ngalan ng hustisya para sa taong bayan, huwag niyong pagkatiwalaan yan. Katulad ng mga mainstream media owners na tikom ang mga ngangabels katulad ng Daily Tribune na nirepost ang pre-op at ang authority to operate noong March 11, 2012. Tinawagan ni Cesar Chavez ng strategist ng Presidential Communications Office. Ayun, walang kaabog-abog, tinake down ang page. Ang tawag dyan, authoritarian rule, diktador. Kung gusto nyong i-enjoy yan, again, it's up to you. Nasa mga kamot ninyo at inyong mga lubot, sama ko na, lubot ni Pebbles Salakera na makinis pa sa Feslak ni Lisa. Okay? Nasa inyo, mga kababayan. Ang kaya ko lang gawin dito, i-expose ang mga jutang Ginemes. Again, mamaya pupunta tayo dun sa pagtaya ng buhay at pakikipagsabwatan ni Lisa, ni Marcos sa NBI to get my head. Ngayon, mga palangga. Nabanggit ko na to, bidabidahan si Kuting. Alright? I think let's go to, ano na tayo? Let's go to death threat.
Ngayon, mga kababayan, nakwento ko na to sa inyo, pero ni-remind ako ngayon. Okay? Di ba nung January, okay? January nung Maisog Rally, Maisog, ay may nagsabi sa akin na si Lisa Tanas ay gagamit ng makikipagsabuatan sa NBI. Okay? Gagamitin ng NBI para mag-coordinate, okay, dito sa Amerika, at ang gagamitin na tao ni inutusan o inatasan ni Lisa Marcos at ni Kuting Jr. to get my head here para alamin ang aking lokasyon ay si Undersecretary Cadiz at yung Assistant Secretary Michelle para i-locate ako dito sa Amerika, at kung pwede daw, ang sabi ni Lisa, makipag-ugnayan, okay, gamitin ang Amerika, dahil, di ba, sabi niya, malakas sila dito sa Amerika, okay, ay gagawin sa pakikipagtulungan ni Babe Romualdez na kanilang pinsan at ni Tambaloslos. Gagamitin ang mga political connections ng gobyerno para kunin ang aking ulo at samantalahin ang diplomatic relations nga dito sa Amerika. At kung pwede daw, sabi ni Lisa, ay makipag-ugnayan sa Federal Law Enforcement Agency para gurgurin. So hindi ko alam kung may pinadala na ba si Lisa dito mula sa Romania para gurgurin ang aking alindog. Yan ang kailangan niyong malaman. Ikaw, Cadiz, Undersecretary, ay isasama ko yan sa report ko sa Federal Bureau. Okay? Akala ninyong hayop kayo, Lisa, magagamit mo ang power na ninakaw nyo sa taong bayan, mga ginayupa kayo. Hindi ka magwawagi. Okay? At ikaw, ulitin ko, ang kanyang palang pangalan ay ito, binigay sa atin ng ating puting ahas na Miss Marlica, mag-ingat ka. Dahil ang utos ni Lisa, lalo na si Lisa at ng Marcos Jr., ay alamin ang iyong lokasyon to get your head sa pamamagitan ni Undersecretary of Justice na si Jose R. Cadiz at also si Michelle, Assistant Secretary of Justice by the name of what? Michelle Ann Lapus. Nakita niyo, mga kababayan? Okay? Kailangan ko ibukele sa inyo. Gagamitin ang diplomatic relations. Kaya sabi ko sa inyo, I will stay alive. Hindi papayagan ng tadhana ng Diyos na magwagi si Lisa na manggurgur gamit ang gobyerno. Isasama natin sa report ito dito sa authorities. Lahat, Lisa, nang inalngal mo na sinabi mo na tatawag ka sa Romania at sabi mo kung ikaw ay in charge, gugurgurin mo kaming lahat. Good point sa akin yun. Sa amin, pati sa distressed mother. Dahil pinatatarget din po ni Lisa si distressed mother sa Europa. See? Kaya itong administrasyon na ito, manggugurgur, hindi totoo na hindi nila papatulan yung mga critics. Kasi the fact na nagpa-interview si Liza Tanas na tinira-tira niya, okay? Nag-alboruto sa sinabing bangag ang kanyang asawa, hindi totoo na hindi nila papatulan o hindi sila magpa-file ng libel case sa mga kritiko. Hindi talaga sila magpa-file ng libel case siya, pero gagamit siya ng mga proxies, gagamit siya ng mga tao na gipitin kami, pero hindi ka magwawagi. Kasi nasa Exhibit 1, 2, 3, 4, 5 ka lahat hanggang Z, A, B, C. Lahat ng alphabet, lahat ng numbers, nandoon ang pangalan mo. Inilubog mo sa pinakamababang putikan at ipinakita mo, okay, sa sinabi mo, okay, na ang sabi nga ng ating palangga dyan ay Freudian slip. Nasa mind mo,
subconsciously na gugurgur ka ng isang maharlika, ng distress mother, o gugurgur ka ng kritiko. Syunga ka. Bilang isang abogado, hindi mo pinakitang may jutak ka. What do you expect kapag tumitira ka gabi-gabi? Kapag bangag ka, imagine simpleng pag-aalala ng year kung kailan ako nakilala. Sinabi niya 1997. The heck? Magmalaki ka, very New York ka. You're not very New York. You're very dugyot. Very kargado, Lisa. Kargado yung jutak mo. Kasi ang nasa laman ng isipan mo, mang-smuggle, mang-kidnap, mangawat, magpanalo sa loto, mang-bribe. Yan, kaya hindi ka na, kaya tingnan mo itsura mo nagre-reflect. Sa peslak mong kordoroy. Ganyan talaga ang itsura ng taong hindi nakakatulog dahil ang iniisip puro kasamaan. Imagine mo mga kababayan, di ba? Isang powerful statement yon at mapapatunayan ko. Dahil remember, ang sabi ng FBI sa akin, nung nireport ko siya, sabi niya, pag merong development, sabi ng agent, pag may development about kay Lisa Marcos, just inform us. Okay? At ito yung pinakamagandang development mismo na inatter na sinabi ni Lisa Tanas na isang tawag lang niya sa Romania. Sino tatawagan niya? Eh di assassin o manggugurgur. At kung siyang in charge, gurgur kayong lahat. See, Lisa? Dahil sa kavavahan mo, dahil sa kabangagan mo, punong-puno ka ng kasamaan sa utak mo. Wala ka namang puso eh. Wala kang puso. Tao lang ang may puso. Pero ang mga bangag na katulad yung halangang kaluluwa, kailangan na kayong makaray ng taong bayan. So speak up day. Ulitin ko po. Ginataya ko ang buhay ko dahil gusto akong kalawitin ni Lisang. Akala niya siya si kamatayan. Pero hindi ikaw si kamatayan. Baka ikaw ang unang kalawitin, hindi ako. Kayo ang unang kalawitin ng taong bayan. Hindi ako dahil wala akong nineknok sa taong bayan. Wala akong ginurgor. Hindi ako pulboronic katulad ninyo. Pati anak mo, magpa-drug test kayong lahat. Kumusta na si Simon? Buha ka ng ina nyo? I don't know, mga kababayan. I'm trying to be cool here, darling. Binibigay ko sa inyo. Kasi everyday nagagalit na ako. Pero gusto kong ibigay talaga sa inyo ang bola. Kayo ang mag-decide. Ang presidente nyo, ang pamilya niya, mga bangag. Okay? Mga bangag silang lahat. Drug test, ayaw nila. Bakit? Ano ang kinatatakot nila kung hindi sila nagpupulburon? Yung sinasabi ni PIDEA, AI generated, putang ina. Bakit pinaperma ni Lazo forcibly ang mga PIDEA agents para sabihin na na hindi totoo or AI generated yung nilabas ko? Kaya nga, parasahin natin o i-pressure natin si Senator Bato at Pia Cayetano, okay, ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan ay patawag na itong investigating agent kasi dumating na ang sulat dyan sa inyo. Kaya ulit-ulitin ko, Senator Bato, ikaw ay nasa Blue Ribbon, ikaw ay chairman ng Committee on Drugs, Chuchu, kumilos ka. Dahil kung hindi, hahagupin ka namin. Hahagupitin ka ng taong bayan. Hindi ako na, punyeta. Oh. Blue Ribbon. Okay? Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Okay? Public Order and Dangerous Pulburon. Kakalawitin ka namin, Senator Bato. Hindi ako nananakot dito. Bakit? Matakot ba kayo? Wala man akong power. Hindi naman ako nanggugurgor. But sa ngalan ng katotohanan, kailangan mo nang simulan. Kailangan mo nang ipatawag ang agent at ang mga sangkot, pati si Maria, lahat ng sangkot dito, para